At ang araw na ito ay napaka-espesyal sapagkat ang pag-aaral natin ng salita ng Diyos ay tungkol sa mga butihing mga nanay. Lahat nga nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang nanay. Pwede pang isang malakas na palakpak muli sa Panginoon. The scripture that was read for all of us is a scripture that we can never fail mentioning when we talk about the Mother's Day. And our theme for the year, Generational Impact, is also another reason for us never to forget this passage. How Timothy, a young pastor, a young minister, being discipled by the great apostle named Paul, cannot set aside the fact na yung nanay at lola ni Timoteo ang nauna nang nagkaroon ng generational impact sa buhay ni Timoteo. Wow! Ang lola niyang si Lois at ang nanay niyang si Eunice, kaya itong si Timothy ay isang naging matagumpay. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, we thank the Lord sapagkat today we shall be talking about how mothers have an opportunity, how mothers were put by the Lord in a strategic position to influence not just their children, but their children at ang kaapu-apuhan. I also would like to thank all of you who pray for my wife and I sa amin pong 1-month ministry and trip doon po sa Japan. God has been so good. Mula sa nagbigay sa amin ng ticket, sa naghatid sa amin sa airport, sa kumukup sa amin, sa bawat puntahan namin, at sa mga simbahang nagbukas upang kami makapag-minister, mga seminar na nakandak, hanggang sa aming pag-uwi at ang mga pastor na hindi ko man napuntahan, sila nagpunta sa aming hotel, which was also sponsored by another friend. Wow! These are answers of God to your prayer. Salamat po sa inyong mga panalangin. Kami mag-asawa ay nakarating ng maluwalhati at sabik na sabik nang makita kayo. At syempre pa, ang aming apo, si Teo. Kaya lang nung umuwi kami, tulog na. At nang gumising naman ako ng umaga, maagang umalis, sumama sa gym kasama ng nanay at tatay niya. Ang sama ng loob ni Lolo at ni Lola. But anyway, we thank the Lord sapagkat ang Diyos has been very good to us, that He opened many opportunities and many friendships were developed and old friends also were revived, and these are part and parcel of your prayers sa aming pong trip doon po sa Japan. But now, our focus is our passage. And our passage talks about the influence or the power of influences a woman can have. Hallelujah. Kaya hindi mo pwede sabihin, ako'y babae lamang. No, tanggalin mo yung lamang. Hindi ka babae lamang. Ikaw ay babae. At ikaw ay nilagay ng Diyos sa isang posisyon that you can have a generational impact. Hallelujah. Kaya mapalad po tayo sapagkat sa araw na ito, 3 babae, 3 nanay ang magpipreach sa atin po ngayon. Mapalad kayo sapagkat unang-una, sa darating na isang linggo, hindi na mangangaral ang mga babae sa mga bahay. Dahil mangangaral na dito sa pulpito. Hallelujah. Sabi nila, bakit babae magpipreach? Para Rose, ang mga nanay daw araw-araw na nagpipreach sa bahay. Pero ngayon, praise the Lord, ang mga babae ay magpipreach sa atin po. They will talk about how Lois and Eunice made an impact in the life of Timothy. And we know that Timothy ay nagkaroon ng malaking impact sa sumunod-sunod na henerasyon sa pagtutulungan ni Apostle Paul na nag-disciple sa kanya at sa pamagitan ng kanyang nanay na nag-akay sa kanya sa Panginoon na inakay naman ng lola niya na si Eunice sa ating Panginoon. Wow! What a wonderful passage of the Scripture. Women power. Everybody shout and say, women power! Well, mothers are never perfect. Kayo at ako ay may alam ng mga kahinaan ng ating mga nanay. But regardless of their weaknesses, ladies and gentlemen, let your hearts be open today. Let your minds be open today. Na ang mga nanay natin ay may malaking impluensya sa atin po. At kayong mga nanay, if you will become intentional and learn from Eunice and from Lois today, I know in my heart that God can also use you sa inyong anak at sa mga susunod pang henerasyon. Kaya po hindi na po ang magpapakatagal-tagal. Ang unang magbabahagi sa atin po ay ang aking pong kabiyak na siya po ay nanay ng 5 anak. At siya po ay ginamit ng Lord para mapapagsimula ng family-owned school. At ngayon ginamit din ng Lord para makapagsimula ng ating school, ng ating church school.
At ito yung metamorphosis, ano po. And we thank the Lord sapagkat she has been a great mother to my children and mothers to many surrogate children po niya, ano po. At ang susunod po ng after her ay ang isa pong special mother, ano po. She is not a mother by womb, but she is a mother by heart, ano po. At siya po ang ating able principal na Metamorphosis School, ano po. Wala po kami iniintindi dahil sa kanyang pamamahala. And we are so blessed. Si Principal Shay ay ang susunod po magpapaliwanag sa atin ng passage po na ito. At siya po ay mother by heart. Ano po? At mamaya marami mababanggit niya po yan. She has been recognized not only by the whole city of Meycauayan, na ano pa siya po yung ginawang presidente ng mga private school. Siya po also was recognized by regions, ano po, sa na-accomplish ng ating church school called Metamorphosis School. Praise God. At ang pangatlo po na magsasalita sa atin ngayong umaga ay wag ko kayong mag-alala. Hindi aabuti ng alauna. Hindi ho. Hindi ho. Ano, wag kayong mag-alala. Ano, sabi, tatlo magpipreach. Anong oras kaya kami matatapos? Don't worry. Don't worry. We will give you time to celebrate Mother's Day. Ano po. But the third is a special mother. Ano po. At siya po, ang tawag ko ay pastorni. Attorney na, pastor pa. Ano, din ng ating pong Bulso, Bulacan State University College of Law. And I have seen how she boldly proclaimed the Lord sa kanyang mga anak at how she really influenced her family. Ano po. At hindi lang yon, yung kanyang kapitbahayan. Ano po. In fact, meron tayong pong midweek service sa kanilang bahay. Ano po. At yung kanilang kapitbahayan. Doon sa Bulacan State University. At sa kanyang pong iniikutang propesyon. She never, ever, ever hesitate to proclaim yung kanya pong relationship sa ating Panginoon. And she always makes it a point to usher people not to religion, but to a personal relationship with the Lord. Praise God. Yan po ang ating pong Dean, attorney, ngayon ay pastor ni Nenita Tuason. Ano po. At para hindi na po, sabi niya siguro, ang tagal naman ni Bishop, ibigay mo na. Ayan, pakinggan po natin. Sister Tess, as she brings to us, ano po, the Word of God along with the other women. God bless. Thank you, sweetheart. Good morning po sa ating lahat, sa ating mga kapatid, sa ating mga kananayan. Happy Mother's Day po! Happy Mother's Day. Yan, ako, alam niyo ho, this topic, I'm about to share is very special to my heart. Kasi po, sabi po ni Paul sa kanyang sulat kay Timoteo, sabi, nakita ko ang pananampalataya mong yan. That sincere faith, nakita ko sa iyong nanay, gayon din sa iyong lola. Wow. And this is my prayer. Nung aking maging nanay, Lord, gusto ko magkaroon din ako ng ganitong klaseng pananampalataya, na maipapasa ko sa aking anak. And I realize, hindi pala madaling maging nanay, Kung meron pong, but I thank God, I thank God. Kasi ang mga anak po natin, hindi naghahanap ng perfectong nanay. Thank God. Hindi rin perfect na ako ay hindi perfectong nanay. Kapag nga po Mother's Day o birthday ko, nako, kasama po sa kanilang pinagkakatuwaan, yung aking pong mga kapalpakan. And nakita po nila yung grasya ng Diyos sa buhay ko. Kita nila. Kaya ako po yung nakikitawan na lang pag pinag-uusapan namin ang aking mga maliliit, yung ibang malalaking kapalpakan. And we were so happy reminishing, gaano ka mabiyaya ang Diyos natin sa akin, sa ating lahat. Alam niyo ho, minsan tayo mga nanay, sa dami po, mga tatay, mga anak, ang mga nanay niyo, punong-puno ng responsibilidad. And sometimes, we are overwhelmed. We get tired. We get discouraged. Nawawala yung composure. Minsan hindi na mukhang spiritual. And that's the reality. But thank God, thank God. Kasi we can always go back, sa ating Panginoon. One time, alam niyo, may kwento ako.
Siguro I was teaching noon, ang average students ko noon, 80 to 100. After teaching for 6 hours, uwi ako, pagod na pagod. Pag uwi ko, yung aking tatlo pala anak ko noon, makita ko nakakalat yung mga toys, ang dami. Tuwan-tuwa sila. Pagdating ng nanay, ako po yun, binagsak ko yung bag ko. Kumuha ako ng tsinelas, pinalo ko sa pader. Nagulat sila. At nagulat din ako kasi parang, teka muna, ang saya-saya nila pagdating ko. Biglang nawala yung saya nilang lahat. Napahiya ako. Napahiya talaga ako. Dumating lang yung nanay, nawala na yung joy. Napaupo ako. Sabi ko, anak, I'm sorry. Hindi dapat ganito yung behavior ng nanay. I'm sorry, forgive me. Can you please pray for me? And I sat down. Pinaligiran ako ng tatlo, nilayhans ako. Nilayhans sila ako. Pinagpray ako ni Clarence. He was 6 years old then. Lord God, please, gawin nung mabait ang mama ko. Patawarin mo po siya. Thank God. That was my first and last na. Dahil napahiya talaga ako. But thank God, they will see, that we are not perfect. But they know. Na kapag nagkakamali tayo, meron tayong Diyos na mapupuntahan. Kapag nadi-discourage ka, you can spend time sa isang sulok, sa isang bahagi ng bahay mo, you can rest and find strength and courage from the Lord. Yes, they will see us sad, discouraged, umaharap sa iba't ibang problema. Pero isa sa pinakamagandang makikita nila sa atin, alam nila na lagi tayong may pupuntahan, mayroong lugar ang Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. That is a sincere faith, real faith. And thank God, hindi sila maghahanap ng perfecto, but a real faith. Alam ng bata, they don't need lectures from us. They are observing us, and what they want is authenticity. Yung totoo, hindi peke. You don't need to say, naku, dapat puno ako ng faith, Hindi, pagka they know it, they knew it, alam nila yun. At ang kailangan mo lang, maging totoo. Maging totoo. Pagtatakot ka, alam nila. Minsan pagka may kailangan ako ng mga pasyahin, I'm confused, I go to them, Nak, please pray for Mama, I need help. And they see and witness the God, the answering God. Sama natin sila sa journey. And alam mo mga mami, kailangan natin ng mga anak natin, kailangan natin mga asawa natin. Kaya we need to be truthful to them. And we need to go back. They are not our hope, not our children, not our work, not our achievement, but not anything but God alone. And the Lord wants a sincere faith from us. And this sincere faith, yung totoong pananampalataya, and that will not happen kapag tayo hindi nagbabasa ng Biblia, kapag hindi nananalangin. That sincere faith will grow and can be adopted, can be observed ng ating mga anak. Pangalawa po, sabi, a faith that is modeled. Faith is modeled. Pinapakita ito, Sa iba't ibang, sabi dito, faith first lived in your grandmother. Balikan natin. First lived in your grandmother and in your mother. Hindi niya sinabing first taught. Hindi yung unang tinuro. Hindi. Na sa buhay. He said, first live. Sabi, faith is caught. Faith is caught before it is taught. Nakita muna. Nakita bago itinuro. Our faith is caught. Nakita nila. And kailangan natin, and sabi nga, alam nyo ba that the greatest discipleship curriculum yung nasa ating bahay, yung araw-araw na nakikita nila sa ating buhay. Ano bang nakikita nila sa atin? How do we treat our kasambahay, yung ating mga katulong? Katulong sa bahay. How do we treat them?
nakikita ng bata. How do we treat our husband? How do we treat our neighbor? How do we respond sa mga nagkasala sa iyo? How do we respond kapag natatakot ka, nako-confuse ka, ano-anong ginagawa mo, ano? And this is being modeled by us, ano? Sabi dito, ano? One of the best thing that I always, my husband always share, yung nakita nila, no, na sa aking mga pangarap, ano? They heard me aloud, ako po kasi ay malakas mag-pray, Lord, I want, even my dreams, Lord, I want to see New York, I want to see New Jersey, alam niyo yung mga ganun, I want an American visa, US visa, They heard me pray like that. And to my surprise, the Lord honors those prayer. Actually, nasa sasakyan kami noon, kailangan ko na US visa. In 10 minutes, US Embassy called, and I got my visa. Sabi na sa ako, may visa ka nga, wala ka naman pamasahe, wala naman tayong Tapos, Lord, I need budget for my hotel and for my airfare. And the Lord gave it after 2 hours. Alam niyo ho, the Lord is honored whenever we express our faith. Yes, hindi lahat, marami pa akong panalangin, ang tagal hindi pa tinutugon, but allow your children to journey with you and see that faith, is very precious to God. Amen? And lastly po, sabi, faith multiplied. And this is my prayer, kagaya ni Timoteo, na yung pananampalatayang galing sa kanyang nanay, sa lola, sa nanay, kay Timoteo, it didn't stop to Timothy. It continues to multiply. And this is my prayer, that our children, our surrogate children, our disciples will not only enjoy this faith, but also share this. And that's the best legacy. Not the inheritance, not the success, not the achievement, but this faith. The Lord bless us all. Mother's labor in the Lord carries the gospel forward. Tagapagdala ng salita ng Diyos. Sabi po sa 2 Timothy 1:11-12, I was appointed a herald and an apostle and a teacher. That is why I am suffering, yet this is no cause for shame, because I know whom I have believed. This part of the message reminds us that mothers are not only caretakers of home, we are carriers of the gospel. Through our words, sacrifices, prayers, and daily examples, we move the message of Christ forward to the next generation. Ang mga nanay po ay hindi lang nag-aalaga, kundi nagpo-produce ng mga disciples. Ako din po ay bunga ng isang nanay na taga-bitbit ng salita ng Diyos. Nakalakihan ko po ng aking nanay ang nag-introduce sa amin ng gospel. Siya po ay laging nagpapatugtog ng mga worship songs at ibinukas niya po ang aming tahanan sa mga Bible studies. Kaya naniniwala po ako na malaking bagay po ito kung paano ako ngayon. Iba-iba man po ang istorya natin, hindi man po parehas, pero ibig sabihin ay posible na kung tayo ay magtatanim ng salita ng Diyos sa ating mga tahanan, ay magiging malaking bagay ito. I am a mother by heart. Ako po ay biniyaan ng Panginoon ng anak na huhubugin, hindi man literal na ako po ay umiri sa ospital para magkaanak. Pero ang Panginoon po ay napakabuti na biniyayaan ako ng anak na huhubugin para maging isang disipulo at kagaya rin po sa med school ay may mga daang-daang bata ang ipinagkaloob sa akin ng Panginoon para sila ay mahubog. Napakahalagang maimulat po natin ang ating sambahayan sa gospel, sa Word of God.
Mahalaga na bawat araw sa loob ng ating tahanan ay bahagi ang salita ng Diyos. Dahil po ang gospel ay may malaking bahagi sa ating pagiging ina o pagiging ilaw ng tahanan. Because the gospel produces purpose. Ang ebanghelyo ay nagbibigay ng layunin sa buhay. Kapag totoo po nating tinanggap ang Panginoon sa ating buhay at isinabuhay ang ebanghelyo, hindi lang nito binabago ang ating puso. Binibigyan din ito ng malinaw na direksyon at layunin ang ating mga buhay. Sabi ni Paul sa verse 11, I was appointed. Paul understood that his life is a divine assignment. In the same way, motherhood is not accidental. It is a calling from God. Sa mga nanay po na narito, sabay-sabay po nating sabihin, it is a calling from God. Opo, tama po. Hindi po mga asawa at anak natin ang tumawag sa atin bilang mga nanay, kundi ang Panginoon. Dahil sa gospel, alam natin ang malinaw na purpose ng ating buhay bilang mga nanay. Pero minsan, bilang mga nanay, kahit na alam na natin ang purpose, we feel unnoticed dahil ang ginagawa natin ay paulit-ulit at nakakapagod. Tama po ba? At alam ko, marami po ang nakaka-relate dito. Kagaya ng pagluluto araw-araw, paglalaba, paglilinis, paggising ng maaga, pagtuturo sa mga anak, disciplining our children, and praying silently for the family. Minsan din po, alam ko, tumatakbo din sa isip nyo kagaya ko. Ang purpose ko lang naman bilang nanay ay mag-prepare ng baon. But actually, we are teaching care and responsibility dahil po sa bagay na iyon. At minsan, sabi natin, I am only reminding my child to pray. But actually, we are planting spiritual discipline. Every act done with love and faith becomes ministry. Sometimes the greatest ministry is not done on stage, but inside the home. Mga nanay, hindi lang po tayo nag-aalaga ng mga anak at tagapamahala ng tahanan. We are shaping hearts, building character, and preparing future servants of God. Every prayer whispered at night has eternal value. That is our purpose. The gospel includes sacrifice. Ang tunay na ebanghelyo ay hindi lamang tungkol sa pagpapala at tagumpay, kundi may kasamang sakripisyo. Dahil ipinakita mismo to ni Jesus ang pinakamataas na uri ng sakripisyo nung inaalay niya ang kanyang buhay sa krus para sa ating mga kasalanan. Sabi sa verse 12, that is why I am suffering. The gospel always involves sacrifice. Love always costs something. A mother understands sacrifice deeply because motherhood itself is a sacrifice. May kasabihan po tayo, kapag ang nanay ay nanganak, ang papo ay nasa hukay na. Doon pa lang po simula na ang sakripisyo ng isang nanay. At ang iba po sa atin, a mother stays awake when her child is sick, hindi makatulog kapag may sakit ang anak. She sacrifices her wants so her children can study. Saka na ako, anak ko muna. She continues serving even when tired emotionally, kahit nakakapagod. She carries burden silently so the family can be strong. Parang hindi pwedeng mapagod ang nanay kasi may kumukuha ng lakas sa kanila. Many mothers cry privately but smile publicly for their children. That is the labor in the Lord. Sometimes serving God also feels costly. Continuing to pray for a challenging child, remaining faithful during financial struggles, attending church while carrying heavy burdens, forgiving family members, choosing patience instead of anger. Mga nanay, sacrifice offered to God is never wasted. Ang pagmamahal ng nanay ay hindi convenient love. Ito ay sacrificial love. Kaya maraming nanay ang mas nakaka-relate sa heart of Christ because Jesus also loved sacrificially. Pinipili lagi nating mga nanay na magliwanag kahit minsan aandap-andap na tayo. Paalala po ngayong araw na ito, love and ministry have a cost.
God sees every sacrifice that the world overlooks. Mami, mama, mima, nanay, inay o inang, salamat po sa mga sakripisyo ninyo. Letter C, confidence replaces shame. Ang tiwala ay pumapalit sa kahihiyan. Ang confidence na galing sa Diyos ay hindi yabang, kundi pagtitiwala na tayo ay minahal, pinatawad at tinanggap niya. Hindi na kailangang mahiya sa ating nakaraan dahil kay Kristo, tayo ay bago, binago, at ginawang bagong pagkatao. I know whom I believed, He is able to guard, in verse 12. Paul suffered, but he was not ashamed because confidence was in God. Many mothers today silently battle. Minsan po, hindi ito nakikita ng mga miyembro ng pamilya. Feelings of failure, guilt, insecurity, exhaustion, disappointment. Minsan may isip natin, I am not a perfect mother. I made mistakes. I wish I could do more. But be reminded, our confidence is not in a perfect performance. It is in a faithful God. A mother may not provide everything materially, but if we point our children to Christ, we have already given something eternal. Children do not need perfect mothers. Ang kailangan lang nila ay isang nanay na nananalangin, nagsisisi, nagtitiis, nagtitiwala sa Diyos at patuloy na nagmamahal ng tapat. Mga nanay, our strength is not in our perfection. Our strength is in the God we believe in. When we feel weak, remember, God is able to guard our family, our children, and even our heart. Hindi po tayo si Darna. Darating talaga tayo sa punto ng ating buhay na mangangamba, matatakot, pero babangon ulit. Tandaan po natin, sagot tayo ni Lord. Pakisabi po sa katabi ninyong nanay o naaabot ng tingin nyo, sagot ka ni Lord. Bilang isang nanay po, lagi ko pong pinapaalala sa aking pamilya, kung ano pong meron kami ngayon, ay galing lahat sa Lord. Ang kapayapaan, ang kagalakan, ay biyaya ng Panginoon dahil pinili namin siyang maging hari ng buhay at maging sentro ng aming pamilya. Kaya sa bawat pagkakataon po na kami ay nananalangin sa aming family sa OD, dalangin din namin na maipasa namin ito, ang kaligtasan, ang kapayapaan na galing sa Panginoon, para din po sa ibang pamilya. Ang panalangin po ng isang inang katulad ko, na ang aking anak at asawa ay mamuhay ayon sa kalooban ng Lord at hindi ayon sa kalooban ko. Dahil sa panahon po ngayon, mahirap, magulo at nakakatakot. Ngunit dahil sa salita ng Diyos na patuloy naming pinangahawakan, na ilalaban po ang bawat araw. Paalala po sa ating mga nanay, ang pagiging ina ay calling at responsibility. And because we mothers carry the gospel forward, we also become guardians of faith for the next generation. Good morning po. Every time na magse-celebrate po tayo ng Mother's Day, ang lagi ko pong naalala, syempre, yung aking nanay. Dahil kung ano man ho ako ngayon, a big factor of who I am today, galing ho yan sa malaking impact na iniwan ho ng aking mother when she was still alive. She may not be with me right now, pero until now ho, yung impact na yon ay dala-dala ko, hindi lamang ho sa aking pamilya, kung hindi sa lahat ng pinapupuntahan sa akin ni Lord. My mother is a forgiving mother. Alam naman niyo siguro ang aking story.
na I got married at a young age of 18. Pero yung aking mother, sa halip na ako ho ay saktan, sa halip na ako'y pagalitan, pag uwi ko ho, after I elope with my husband, ang tanong niya, gusto mo bang mag-aral uli? Hindi ho ako magiging abogado, hindi ho ako magiging dean. Hindi ho ako naririto sa harap ninyo kung ang aking natapat na ina na binigay ng Diyos ay hindi tulad niya. Ang mother ko ho, ang laki ng impact sapagkat hindi ho yun nakikita sa lahat ng laban ng aking tatay tuwing may eleksyon. Pero pag nagsalita po yun, mahina. Hindi madaming salita, pero matindi ang impact sa aming lahat. Sapagkat ang sa kanya po ay hindi lamang basta nagmo-motivate, kung hindi tinuturuan ho kami. That's the next point. That mothers labor in the Lord guards the deposit for the next generation. At yung pong generation na yon, yung generation na meron ako ngayon sa aking pamilya, at yung generation na yon na dinadala ko at dadalin, alam ko, ng aking mga anak at ng aking mga apo. My mother's dream is to become a teacher. Lagi niya po sinasabi sa akin yan. Kung ako lang nakatapos ng pag-aaral, gusto ko teacher ako. At kung naging teacher po ang nanay ko, ito yung teacher na nag-aaral ka kasi hindi dahil natatakot ka sa teacher mo. Alam ko na kung ang nanay ko naging teacher, ito yung teacher na nag-aaral ka dahil excited ka makita yung teacher mo. Excited ka makinig ng lesson, ng teachings. At alam mo, na kahit magkamali ka, yung teacher mo, mamahalin ka higit sa lahat at patatawarin. Thus, when I was sent by God to BSU, right after I was sent there, I know that I already have a mission. Hindi ho para ako sumikat. Baliwala po sa akin yan. Whatever accomplishment that the Lord gave me, it's just a bonus. Dahil ho ang sa akin, dinala ho ako ng Panginoon for the mission. A mission upang ang aming hong mga estudyante will not just be a highly intellectual students. Not just to become lawyers in the future who are intelligent, top-notch lawyers, tekang panilya. Hindi po. What I want, and I know what the Lord wants, is for me to help them, to assist them, and to bring them God's words. Para dumating po ang time that they will have this moral compass in their lives as lawyers. And that it will inspire them not to seek corruption, not to seek greediness, but righteousness. Gusto ko pong masabing kasama akong nagbigay ng malaking impact sa kanilang buhay sapagkat sila'y pinagtiyagaan, sila'y hinubog. Hindi lamang para maging magaling na abogado, kung hindi po abogadong may puso at pagkakilala sa Panginoon. One who is not just compassionate, but compassionate lawyer with conviction. At sa lahat po ng mga dinadala ng Panginoon sa akin, alam nyo, kung tutuusin, hindi ko na ho dapat pagtiyagaan. Pag-aksayahan ng oras na yung ilalagi ko pa hong makipag-usap, ilagi ko na lang ho sa pamilya ko sapagkat busy ho ako mula Lunes hanggang Sabado.
Pero ang sabi ng Panginoon, kinukulit ho ako araw-araw. Hindi ho ako pinapatulog ng Panginoon hanggat hindi ko kayo nasisiran. Hanggat yung nagte-text sa akin na pamilya, bata, ay hindi ko dalhin sa Kanya. Laging sinasabi ng Panginoon, dapat yung concern mo should be beyond your family. It should be beyond yourself. Yung iba na hindi ako narinig. Yung iba na hindi alam na ako yung nakarinig ng dasal. Yung iba na hindi alam na ako yung nakita ng sila'y umiyak. Ako yun, hindi ikaw. At gusto ko pong dalhin iyon sa Panginoon at gusto kong dalhin ang mensaheng iyon sa lahat. Dahil napakalaking bagay na tulad po ng third point na binabanggit po sa mensahe, that we have to keep the pattern of sound teaching. Ito po yung teaching na hindi lamang po just to motivate others, but to have and create an impact on them. Sapagkat madali ho mag-motivate, pero ang problema ay yung magturo. Sapagkat yung nagtuturo, minsan nawawalan ka na ng tiyaga. Alam niyo, yung bang pagkaayaw, wag ko ayaw mo. O kaya yung bang dumarating yung point na nahihiya nakakahiya, hindi ba? Na sa umpisa sasabi mo, pwede ka bang sharean? Alam mo ng Panginoon, nahirapan ako magsalita ng ganon Kaya ang ginagawa ng Panginoon, binibigyan ako ng misyon, at yung misyon na yon, doon ko dinadala yung salita ng Diyos. And for me, to be assured that I will be able to guard the good deposit that He had entrusted on me, I make sure na ito po hindi natatapos lang sa pag-iimbita ko kay Bishop o sa ilang pastors sa Bulacan State University College of Law. In fact, hindi na College of Law lang ang nangungumbida kay Bishop doon. Ang presidente po ng Bulso, baka akala nyo, ako ang malakas. Ang malakas si Bishop. Sabi ng presidente, kahit daw nasa Japan si Bishop, lahat daw ng sineset ni Bishop, approve. Biro nyo yun. Dahil yung mga dinadala ng salita ng Diyos, baka mamaya mawala yan Isang araw, 2 oras, 3 oras. Kaya po, what I did, in-incorporate ko po sa subject namin, sa legal philosophy, yung pong pagkakataon na hindi lamang 3 oras, but it's a subject. The subject to be taken by the students. Na yung subject na yon, hindi subject na walang grade. Para pag-aralan nila, makinig sila, umattend sila, may grado Iniisip ko, baka ireklamo ako ng mga estudyante. Iniisip ko, baka itong mga future lawyers na to ireklamo na sinasamahan ko ng relihiyon. Sabi ko, bakit nagtuturo ako sa UST, may critical thinking of St. Thomas? Bakit nung nasa San Beda ako? Bakit may seminar 1 and 2? Bakit dito mahihiya ako? Nadali ng salita ng Diyos? Sabi ko, tanggalin na nila ako, patanggal na nila ako kung gusto nila. Sapagkat ang Diyos ang naglagay sa akin, Diyos lang din na makakapagtanggal sa akin dito. And the third point, guard with the Holy Spirit help. Hindi ko ito kaya mag-isa. Kahit anong galing ko. Kahit araw-araw pagsabihan ko yung mga yan. Kahit maya't maya, i-message ko kayo. Hindi ako ma-technical na tao. Hindi ako pala Facebook. Wala akong tiyaga dyan. Pero pagka sa salita ng Diyos, hindi ako pinapatahimik ni Lord para hindi magmensahe na pumunta kayo Dahil I know that I should just do my best. And God will do the rest. The Holy Spirit will work on you. Alam niyo lang pinapanalangin ko na nung in-invite ko kayo, noong narinig ninyo ko, narinig niyo si Bishop, narinig niyo Pastor, tumimo. Na kayo po ay yung mga seeds that will grow. Tutubo. At darating ang araw
kung saan kayo dinala ng Panginoon, kung saan man kayo naroon ngayon, bibigyan nyo rin ng impact ang Panginoon. Katulad ng ginawa sa akin ng Panginoon, dinalan ako ng isang mabuting ina. Inang may malaking impact sa buhay ko, kung ano man ako ngayon, yun din ang Diyos nagbigay sa atin noon ng inang malaki ang naging bahagi sa buhay ninyo. Ayoko pong dumating yung time na kung kailan ako mahina, wala na akong lakas mag-text, wala na akong lakas magsalita. Bedridden, hindi ko na kaya, tsaka pa lang ako magsasabi sa Panginoon, Lord, pamamalita kita. Lord, magtatrabaho ako double time. Buhayin niyo lang ako, palakasin niyo lang ako. Hindi na ho. Sayang ang oras. Ngayong ako'y malakas, binigyan ng impluensya, binigyan ng pagpapala, binigyan ng boses, binigyan ng kakayahan. Sabi ng Panginoon, gawin mo na. Hindi po masasayang lahat ng ito. Kung ano yung dinanas ko, dinanas ang pamilya ko, gusto ko po maranasan ninyo yun. This deep concern that we have in our hearts. Ang anak ko po'y doktor. Sabi ko sa kanya, kahapon na may Mother's Day celebration sila, hindi ko naka-attend. Sa dami ng pasyente niya. Sabi ko sa anak ko, tandaan mo, kaya ka maraming pasyente, hindi dahil magaling ka. Kung hindi magaling ang Diyos na nagbigay sa iyo ng kakayanan. Happy Mother's Day po to all. Amen. Wow, praise God. Parang wala na akong masasabi Napaka-powerful. Sabi mas malakas na palakpak sa ating Panginoon. Praise God. Wow. Amen. Yan, mas malakas to. Purihin ang Panginoon. Parang masarap na sa mga susunod na linggo sila madinig natin para i-expound Praise the Lord. What a powerful messages. Not just delivered by a communicator po na tagapagsalita natin ngayon, but from the heart. They all spoke from the heart. Pero kung hindi kalabisan, muli natin palapakan ng Panginoon sa bagay na yan. Sabi ni Apostle Paul, I've been discipling you, Timothy. I've been doing my best. But I cannot claim credit because things became easier for me because of your mother and your grandmother. Mga nanay, are you listening? Nandiyan ba mga nanay? Alam mo, sabi po ng Apostle Paul, whatever you do it as unto the Lord. Kung minsan, may pagkakataon na yung papagal mo para sa anak mo, pagpapagal mo para sa iyong pamilya, parang tingin mo, parang mayroon bang pinapatunguhan? I believe in my heart, having heard these three women, nakita natin na walang nasasayang na pagpapagal para sa Panginoon. Praise God. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, I want to challenge all the mothers here. Na una, continue doing your responsibility as unto the Lord. So, matuwa man o hindi ang iyong anak o iyong asawa, just do it for the Lord. At walang masasayang. At yan ang ating pong main text for the month. Sa 1 Corinthians 15:58, sabi po doon, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor in the Lord is never in vain. Ano man ang gagawin mo, basta para sa Lord. Sa tingin mo, parang walang bunga sa anak mo. Kala mo lang yon. Mag-antay-antay ka lang. At makikita mo na ang bunga ay makikita at mararanasan mo. It's a matter of time. Hallelujah. At katulad ng sabi ni Attorney Dean, sabi ko nga, pastor na, attorney pa, yung impact ng nanay niya, ngayon, yung impact sa maraming mga tao, At si Attorney Ronel, narito nung nakaraang linggo, kita natin, it was difficult for him as a relatively young lawyer na manindigan sa tama at sabihin, kung ano yung totoo sa AMLAC. Because there was one man who did that in the person of Deputy Ombudsman. At siya'y tinanggal dahil gumawa siya ng tama. Kaya it was not easy for him
na sabihin yung totoo at mag-testify. But he did it. And as I was watching him, I said, Lord, the prayers of Din Nenet is now in action. The influence of your daughter, I see in action sa batang abogadong ito na nanindigan. Kaya ngayon kahit marami siyang nagbabas sa kanya, may death threat pa marahil, basta ginagawa niya yung tama. And that was the dream, and that was the commitment of Attorney Nenet na not only raise up excellent lawyers, pero yung merong character, merong paninindigan, merong conviction, merong courage, hallelujah. At mga nanay, don't just raise successful children. Raise children not just who are intelligent, matalino, magaling, mahusay, kundi yung pong may karakter, yung merong conviction, at yung merong courage. And because of that, yung pong tagumpay ay hindi lang po sa kanyang panahon, kundi sa salit-saling henerasyon. Therefore, let me say, motherhood, it is not just a role. Motherhood is actually a commission. Can we say that together? Commission. You have been commissioned by the Lord. Tulad ng sabi po kanina, sabi ni Pastor ni, she carries the mission with her. Mga nanay, take it as your commission from the Lord. Na yung bawat isang anak mo, akayin mo sa Panginoon. Don't just show them the general faith of trusting God for your life, but actually usher them to commit their lives to Jesus Christ. Sabi ng Biblia, ang Diyos ay nagkatawang tao, nangaral at nag-alay ng buhay sa krus, namatay, inilibing, ngunit nabuhay na magbuli at kumakatok sa puso ng bawat isa. And your children must know that Jesus is knocking in their hearts. Ikaw muna, at pagkaraan ng iyong sariling anak, ay magpasyang, huwag lang maniwala kay Jesus, kundi tanggapin siya sa kanilang mga puso. At kung kayo narito ngayon and you were invited, and you want to make such commitment, or you want to make sure that you are able to carry it on to your children, habang tayo nakayuko, ipikit natin ang ating mga mata, why don't you make such commitment right now? Not just to believe in Jesus, but to invite Him to come into your life. At ang pangako ng Panginoon, ikaw ay magiging anak ng Diyos. Sa John chapter 1 verse 2, sabi po doon, ang lahat ng nanalig at lahat ng tumanggap ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Hallelujah. Yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Tayo mo ko, ibigit natin ang ating mga mata at sabayan mo ako sa dalangin ito. Nagawin mong dalangin ang puso mo at nakikinig sa iyo ang Panginoon. Sabihin mo, Panginoong Jesus, inaanyayahan ko po kayo na manahan at maghari sa aking puso. Naniniwala ako sa iyo at ngayon, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas at Panginoon. At maraming salamat sa kapangyarihan na ipinagkaloob mo at sa karapatan na maging anak ng Diyos. Sa buhay na wala hanggan na aking tinanggap, sa pananampalatayang ito na ngayon ay aking lalakaran. Pagpalain mo po ito sa aking puso. Ito ang aking dalangin. Amen. Let me pray for you, Panginoon. Selyuhan niyo ang panalangin ito sa puso ng bawat isa. At dalangin namin, Panginoon, na base sa amin magpatuloy sa paglago sa pananampalatayang ito, Panginoon. Tulad ni Timoteo, sa impluensya ng kanyang lola at kanyang nanay at nang nag-disciple sa kanyang si Apostle Paul, nagpatuloy siya sa kanyang pananampalataya. Bawat sa amin, Panginoon, naroon ito ay magpapatuloy sa pananampalatayang ipinagkaloob mo sa amin. Hallelujah. At Lord, dalangin ko po, especially ang mga nanay, let them receive not just the privilege of motherhood, but the commission to continue to usher not just their children, but the friends of their children and their future grandchildren to Jesus Christ. Mga nanay, if your prayer is the same as that of Mother Eunice and Grandmother Lois, and you will take it as your commission from the Lord, maaari bang tumayo ka sa iyong kinaupuan, nanay, at sa iyong pagtayo, sinasabi mo, Panginoon, I accept wholeheartedly the commission that you have given me. Hallelujah.